Minsan, pumapasok sa aking isipan, ano ba talaga ang dahilan kung bakit tuwing araw na lamang ng Panginoon, ako ay narito sa munting panambahang ito. Dahil mayroong mga tao na ang kanilang dahilan ay upang amuhin ang Diyos. To appease God, para sila swertihin sa kanilang buhay, para wag silang mapahamak, para walang nakakatakot o nakakagimbal na mangyayari sa kanila, kung kaya't kinakailangan na sila ay sumamba sa Panginoon. Ngunit ano ba talaga ang turo ng Biblia kung bakit tayo ay sama-samang pumaparito at ginagawa ang ganitong mga gawain? Ang awit 100 ay isang napakagandang gabay at katuruan sa atin kung bakit naroon tayo ay pumaparito sa panambahang ito at siya'y sambahin natin. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos sa awit 100. Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siyang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa Kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang pangalan niya sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang Kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. At ang Kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Ito ang huling kabanata ng awit ng pagdating sa tinatawag nating division o pagkasalangsang, paglalagay ng mga books at separation ng buong awit na binubuo ng 150 chapters. Ito ang katapusan ng Book 4. Ang ibig kong sabihin, ang inyong mga Biblia ay, ang iba ay meron na kapag ka pumasok na ang bagong hanay o classification o division ng awit na ito, sa ibabaw ay makikita natin na kung ito ay nasa panibagong book o division. Dahil pagdating ng Psalm 101, ay makikita natin ang Book 5. Ngayon, dito sa ating pag-aaral na ito, bagamat hindi nating sinasabing authoritative ang superscription, ito yung nasa ibabaw ng kabanata ng awit. Ito ay hindi kasama sa original na Old Testament Hebrew. Ngunit kung bakit ito na ilagay at bakit ito nagkaroon ng division, ng 5 division ng awit na binubong 150, ay ito ay pagtulong at paggugrupo ng mga sinaunang mga naniniwala na ito ay mayroong sama-samang mga magkakaisang topic kung bakit mayroong ganitong division. Matatandaan natin, ang Book 4 ay ang nasa isipan at nilagay na panahon nang sila ay pabalik na sa Jerusalem. Or ito ay nang narinig nila ang balita na itong si Cyprus, ang siya nagbigay ng mandato o ng utos na ang lahat ng mga Israelita ay babalik na sa Jerusalem. At mayroon din tayo makikita rito na ito ang mga panimulang mga araw nang sila'y bumalik sa Jerusalem at kanilang itatayo ang templo ng Jerusalem. Matatandaan natin na nung sila ay ginawang bihag at dinala sa malayong lugar ng Babylonia, winasak
ng Babylonia ang Jerusalem. Winasak ang templo at ninakaw ang mga gamit na nasa templo na ito ay gamit upang ang Diyos ay sambahin. Kaya't ang superscription na makikita natin dito ay sinasabing isang awit para sa handog ng pasasalamat or a praise of thanksgiving. Hindi ibig sabihin na ito lamang ang kabanatang nagbibigay ng pasasalamat sa Diyos. Napakarami nating mababasa at makikita sa 150 chapters ng pasasalamat sa Diyos. Ngunit kung bakit ito inilagay sa superscription ay pagtuturo sa atin kung papaano tayo sama-samang lalapit sa ating Diyos. Kaya makikita natin na ang context dito ay corporate worship. Ito ay panawagan sa mga Israelita at kalaunan ay ito ay panawagan din sa lahat ng mga tao na nasa mundong ito. Kuminsan, kung hindi natin naiintindihan yung tinatawag na historical theology o kaya yung kung papaano nagsimula ang Biblia, mainam na ganito tayo magbasa. Dahil kadalasan ng mga Kristiyano kung magbasa ay yung paboritong aklat lamang nila sa Bible. Pero kung sisimulan natin basahin sa Genesis chapter 1, at ito ay tuloy-tuloy ayon sa pagkaayos ng ating Biblia hanggang sa Revelation, ay ang isang bagay na babantayan natin ay ito ang dahilan kung bakit ganito ang pagkaayos ay upang makita natin kung papaano kumikilos at nangungusap at nagtuturo si Yahweh, ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa atin, sa sangkatauhan. Nagsimula ito nang nilikha niya ang unang tao at pagkatapos nahulog sa kasalanan at pagkatapos itinaboy sa hardin ng Eden hanggang sa lumawig at dumami ang mga tao, hanggang sa nabuo ang Israel at hanggang sa sila'y ginala uli at naging biyag sa Egypt at niligtas ng Diyos. At ngayon, sila ay nasa promised land, ang pangako ng Diyos. Kay Abraham, na siya ay dadalhin ng Diyos sa tinatawag nating land of flowing with milk and honey. Isang magandang lugar, isang magandang tirahan na hindi literal na umaapaw ng pulok-pukyutan at dahil wala naman lupa na mayroong dumadaloy na pulok-pukyutan at gatas, ito ay isang pagsasalarawan na sa lugar na ito, itong Canaan na binabasa na natin ngayon, na naunawaan natin, ay dito kayo uunlad. Dito magiging maganda ang inyong buhay. At pagkatapos, winasak ito ng kaaway. At dinala sila sa malayong bayan. At pagkatapos sila ay muling binalik. At ngayon ay nagsisimulang muling ayusin ang wasak ng Jerusalem. Ngayon, kung ilalagay natin ang tinatawag natin na timestamp o panahon dito sa awit 100, ngunit wala naman tayo nakikitang panahon, ngunit ito rin ang paniniwala ng mas nakakaraming mga Old Testament scholars, particularly sa Book of Psalms, na ito yung kanilang pagbalik sa Jerusalem, ay madadama ninyo ang kanilang pagpapahayag ng papuri at pagsamba sa Diyos. Isang bagay na tayo ay matuturuan ng ating pasasalamat sa Diyos ay 2 punto ang makikita natin dito. Katulad ito ng naipangaral ko na ng mga nakaraang kabanata. Katunayan, ito ay mayroong kahalimbawa ng Psalm chapter 95 at gayon din ng Psalm chapter 96. Bagamat hindi nababanggit na dito na hari si Yahweh, ngunit kapag tinignan natin ang grupo ng mga kabanata na nagsisimula sa awit 93 hanggang dito sa awit 99 at katapusan awit 100, ay makikita natin na nandoon pa rin ang pagpapahayag kung bakit siya sinasamba o kung bakit siya dapat sambahin. Dahil siya
ay hari. Ngunit ang makikita natin dito ay binanggit na siya ay Diyos. Siya ay tulad ng isang pastol. Matatandaan din ninyo na paulit-ulit kong nababanggit na kapag nababasa natin ang pangalang Panginoon o kaya Lord sa English Bible, kapag ka ito ay nasa uppercase, ang ibig kong sabihin, kapag ka ang Lord ay all capital letters, o Panginoon ay lahat ay nasa malaking titik, ito ay Yahweh. Ngayon, ano ang makikita natin na naging katuruan sa matandang tipan kapag nababanggit ang capital L, capital O, capital R, capital D na Yahweh? Ito ay isang pagpapahayag na ang Diyos is a covenant God. Na ang Diyos, kapag siya'y nangako, ito ay mangyayari. Na ang Diyos ay committed sa kanyang pangako. At ang Diyos ay trustworthy sa kanyang pangako. Maaasahan ang Diyos. Kaya ito ang isang bagay na makapagbibigay sa atin ng karagdagang liwanag kapag tayo ay nagbabasang muli ng aklat ng awit. At kapag nababanggit dito ang Diyos or God sa Hebrew, yan ay Elohim. At mapapansin ninyo na ito ay laging nakarugtong kapag nababanggit ang Diyos o God o Elohim, ang karugtong lagi, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Siya lamang ang Diyos. At dito'y dalawang bagay ang nais ituro sa atin ng mayakda ng awit na ito, Kapitulo 100. Kung papaano na manawagan na ang tao ay sumamba sa Kaniya. At pagkatapos ang dahilan kung bakit siya sasambahin. Tingnan niyo muli ang talatang 1. Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Doon pa lamang ay makikita na natin na ito ay isang paghimok ng ang mga tao ay sama-sama na sumamba, maglingkod, magsilapit sa harapan ng Panginoon na may pagsigaw at may awitan. Mayroong akong nabasang, anong uri kaya ng sigaw ito? Dahil lang sinabi, sumigaw kayo ng may kagalakan. At ang isang paliwanag dito, ito yung sigaw ng katatapos lamang ng victory. Ito yung tinatawag na victory shout. Naalala ko nung panahon ng kainitan ng Never Say Die na basketball na championship. Alam mo kung sino yung mga kapitbahay mong panig dito at panig doon. Dahil ito yung matinding labanan na tila last game na ata ito. Kahit sarado yung aming mga bintana at kadalasan ang tapos nito ay alas 10 ng gabi, kapag nakascore yung kabila, dito may naghihiyawan. Kapag may nakascore yung kabila, dito may naghihiyawan. At yung nanalo ay dagundong na nagsisigawan yung panig doon sa team na ito. Alam na alam mo. At bakas na bakas mo yung hiyaw dahil ito'y hiyaw ng may kagalakan. Dahil nanalo ang kanilang team. Ngunit dito, ang sinasabi ay hindi ang basketball team, kundi sumigaw na may kagalakan sa Panginoon. Anong dahilan? Kung bakit ganito ang ating paglapit na may kagalakan at pagsamba sa Diyos? Sapagkat sa may talatang 3 ay ipinapakitang sapagkat siya ang lumalang sa atin. Sapagkat tayo ay Kanya. Tayo ay Kanyang bayan. Tayo ay Kanyang mga tupa. Tayo ay Kanyang pastulan. Kaya ito ang dalawang bagay na
nawa makita natin kung bakit tayo sumasamba sa Diyos. O kung bakit tayo narito sa panambahang ito kasama ang mga kapatiran. Una, ay dahil ang samba ay isang corporate worship sa Diyos. Iba ang samba natin ng individual, ngunit dito ay ang pagtuturo ng sama-samang pagsamba ng mga bayan ng Diyos, ng mga tupa ng Diyos. At dahilan kung bakit tayo sasamba. Bagamat ito ay matandang tipan, ito ay nakatungkol sa mga Israelita, ngunit ito ay maaari nating ma-apply sa ating Christian worship. Meron tayong daily Christian worship at meron din tayong tinatawag na every Lord's Day Christian worship. Marahil hindi natin alam, inaawit natin ito sa English, yung all people that on earth do dwell. Sa hymn book ng Grace Hymns at sa ibang hymn book din ng Trinity Hymns at kadalasan sa ibang Christian hymn books, napansin ko ito yung number 1. Ito yung hymn number 1. All people that on earth do dwell. Hindi dahil capital letter A, ang awit na ito, kaya siya ay number 1. Pero kung makikita ninyo ang himnong ito, at kung aawitin natin muli loobin ng Panginoon sa mga darating na mga araw ng Panginoon, ito ay, katunayan tinawag ito ng mga reformers ng Old 100, lumang 100, na kinatha ni William Keith ng 1561. At ito ang laman. All people that on earth do dwell, sing to the Lord with cheerful voice. Him serve with fear, His praise foretell. Come ye before Him and rejoice. Merong isang version si Isaac Watts na ganito rin ang nasa tono at magkaparehong tono at magkapareho ng laman. At ito ang katha ni Isaac Watts. Ito ay hymn number 2. Nakita nyo, hymn number 1 at pagkatapos hymn number 2 sa mga hymnals. At ito ang katha ni Isaac Watts. Before Jehovah's awful throne, ye nations bow with sacred joy. Know that the Lord is God alone. He can create and He destroy. Psalm number 1 or hymn number 1 and hymn number 2 sa mga popular hymnals. Bakit? Dahil ito ang pinaka-basic kung bakit kapag dumarating ang araw ng Panginoon at tayo'y naparito ay upang sambahin ng may kagalakan na may buong pasasalamat si Yahweh o si Jehovah sa English. Si Spurgeon, sa kanyang sermon ay meron siyang sinabing, and I will quote, "Nothing can be more sublime this side of heaven than the singing of this noble psalm by a vast congregation." Kaya, maging sa mga preachers, agad-agad sinasabi nilang, this is a corporate worship. At narito, ipinapakita kung ano ang samba. Sambang may kagalakan. At pagkatapos makikita natin sa verse 2 ay naroon ang maglingkod kayo sa Panginoon. Sa tingin nyo, bakit kaya tinawag sa English na worship service? Anong service? Naitanong ba natin kapag nailalagay sa program? Morning service, morning
worship service, afternoon service, or vesper service, or vesper worship service. Ano ang ibig sabihin kung bakit service? Nabanggit ko kanina, sa mga false religion, dahil meron silang takot sa Diyos, at meron silang hihilingin sa Diyos, kung kaya't sila ay maghahandog sa kanilang Diyos-Diyosan. Bago sila makipagdigma, ay meron silang mga handog sa kanilang Diyos para manalo sila sa digmaan. At ito ang kanilang isipan ng paglapit sa Diyos. Pero mapapansin natin dito sa awit na ito, na ang samba ay paglilingkod sa Diyos. Kapag nabanggit dito ang paglilingkod sa Diyos, serve the Lord with joy, ito ay isang pagpapaalala sa atin na ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang sa wika, sa damdamin. Mapapansin ninyo, shout ay pagpapahayag. Sumigaw kayo ay may pagpapahayag na may kagalakan ay may damdamin. Ngunit dito sa verse 2, maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. Dito ay may pagtuturo sa atin na ang pagsamba sa ating Diyos ay mayroong seryosong pagpapasakop ng buo nating buhay. Tinuro yan sa Bagong Tipan. Ano yung ating reasonable or spiritual act of worship? Ang ating buong buhay ay ibigay sa Diyos. Kaya't ang samba, kung titignan natin sa unang talata at dalawang talata, ay naroon ang pagpapahayag, naroon din ang damdamin, at naroon ang paglilingkod. That there is a kind of serving that is you serve with joy. Kaya't ang samba ay hindi lamang awit, pagpapahayag, at damdamin. It also means that the verb here implies that worship is done for God's sake and not for our sake. Tayo ay likha ng Diyos. Siya ang manlilikha. Tayo ang kanyang nilikha. The Creator, the creature. Lagi ko nababang, creature. The creature. Ibig sabihin, siya ang hari, tayo ang mga lingkod. Tayo ay servants ng hari. Kaya kapag tayo ay sumasamba, ang tinuturo dito, tandaan natin, ang sinasamba natin ay ang may-ari sa atin. Kaya hindi tayo sumasamba ng kapalit, kundi tayo ay sumasamba for God's sake, para sa Diyos. Nagkaroon na ba kayo ng usap-usapan? Alam mo, sunod-sunod na malas ng buhay ko. Talagang haba ko ng walang pera. Parang itong sakit ko ng ito ay hindi mawala-wala. Parang bigat-bigat lagi ng buhay ko. Biglang may magsasabi, kasi hindi ka na nag-church eh. Napansin ba ninyo yung kasi hindi ka na nag-church eh. Para bang karugtong yung church worship service sa swerte. Kaya para ibalik ang swerte, sumamba ka sa Panginoon. Nakita ninyo na hanggang sa ngayon ay nakakabit pa rin yung samba sa Diyos sa swerte. Sa material na bagay. Samantalang itinuturo sa atin dito
is that worship is done for God's sake. Kaya tayo sumasamba ay para sa Kanya. Hindi yung para may makuha ako. At siya'y karapat-dapat na bigyan ng samba. Mapapansin din natin na ang samba dito ay mayroong serving. Ang samba ay paglilingkod sa Diyos. At dito ay mayroon tayong makikitang samba na paglilingkod, karugtong. Katunayan, makikita natin na talagang karugtong ng samba ay paglilingkod. Na ang samba ay mayroong panloob at may panlabas. Anong ibig kong sabihin? Na ang samba ay may panloob at may panlabas. Because serving God ay hindi lamang na kapag tayo'y umaawit at nagbibigay ng papuri at dumadalo sa corporate worship, kundi sa Scripture, ang samba ay hindi lamang pang-araw ng Panginoon, in fact, ang samba sa Diyos ay araw-araw. Di ba't sinabi ni Pablo, gawin yung lahat para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa inyong pagkain, sa inyong pag-inom, sa anumang bagay. Do it all for the glory of God. Ang ibig sabihin ito, ang paglilingkod sa Diyos, hindi katulad ng panahon natin ng mga sinauna na ang isipan ng ating mga lolo't lola ng mga sinauna para swertein tayong pamilya, dapat meron tayong isa sa pamilyang pare o kaya madre. Napansin ba ninyo nung araw? Sa mga matatandang pamilya, may father at may sister, may pare at may madre. Abogado, doktor, teacher, pare at madre. Para mapalapit tayo sa Diyos. Kaya, nandun sa konsepto ng mga sinauna natin na mga ninuno na gusto nating mapalapit tayo sa Diyos, may pari tayo. Ngayon may version, may pastor tayo. O kaya meron tayong Christian worker sa church. Ayun ang version ngayon natin. Hindi na pare. Kundi pagpapalain talaga tayo sa ng Diyos sa ating pamilya. Bakit po? May pastor tayo kasama sa pamilya. Pero, ang samba na ibinigay ng napakagandang contribution ng reformers ay ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang sa pulpito at sa ganitong klase ng gawain, kundi maging sa iyong trabaho. Si Martin Luther na nagsabi, kahit yung pangkaraniwang babae na nagagatas ng baka ay naglilingkod sa Panginoon kung ito ay kanyang gagawin for His glory. Ng kanyang trabaho ay for His glory. Tanungin ko kayo, ganito bang konsepto natin sa inyong mga trabaho? Ito ba ay para makaipon ako para sa amin o ang trabaho ko ay para sa kaluwalhatian niya? Kaya sa worship, ay meron tayong makikitang, there is a coherence, no, na merong karugtong of what happens in worship and what happens outside. Kung gusto niyong mabasa sa isang kabanata, ang napakaraming salita ng maglilingkod, paglilingkuran, alam niyo kung saan makikita yan? Sa Joshua chapter 24. At sinubukan kong i-highlight itong mga salitang serve, serving, serve, paglilingkod. Ito yung sikat na sinabi ni Joshua, as for me and my household, kung para sa akin at sa pamilya ko, we will serve the Lord. Bago mamatay si Joshua, ito ang kanyang hinabilin sa kanyang mga kababayang Israelita. And what is my point here? Humanity was created to serve God. Ang sangkatauhan ay nilikha ng Diyos para sambahin o paglingkuran ang Diyos. At para mapaglingkuran ng Diyos, kasama dito ang buong buhay natin. Kaya nga nakita nyo ang summary ng Ten Commandments, yung isang bato, love God with all your heart, with all your soul,
with all your mind, with all your strength. Ito ang una at pinakamahalagang utos. Pangalawa, yung ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang pagsamba sa Diyos ay merong kasamang enthusiasm. Merong kagalakan. Ang bata, pag sinama mo sa church na naman. Hawak-hawak. Church na naman. Wala bang katapusan yan? Di ba? Kaya ito namang si mapagkonsenting magulang, ano ang kanyang pangsuhol? Jollibee. Ano pa? Ano pa ba ang gusto mo? Ice cream? Iceberg. O iba naman mas gustong solid. Pizza. Ang delight ng iba ay yung kapalit kaysa dito sa pagsamba. Pero mapapansin natin ang panawagan. Come before Him with shouts of joy. At ang pagsamba ay mayroong kasamang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil nabanggit din dito, kilalanin ninyo sa verse 3 na ang Panginoon ay Diyos. Hindi lamang may awitan, hindi lamang may kagalakan, kundi ito rin ay may pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mapapansin nyo, dalawa lang talaga ang part 1 and part 2 ng ating worship service. Pag-awit ng himno at ang mahabang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil napaka-importante ang pangangaral kung sino ang Diyos. At dito ay makikita natin na ang unang pangangaral at pagpapahayag ang Panginoon ay Diyos. Nabanggit ko na Yahweh, He is God. Nabanggit ko sa Hebreo, ito ay Elohim. At kapag ka ito ay laging nakadugtong na ang ating Panginoon ang Diyos, ito ay laging nakadugtong na merong mga Diyos-Diyosan, merong mga taong sinasamba na akala nila yung kanilang Diyos ay Diyos, pero hindi ito ang tunay na Diyos. Isa lamang ang tunay na Diyos. At siya si Yahweh. Naglaban ang mga false prophets na tinipon ni Propeta Elias sa bundok ng Carmel at hinamon niya, kung totoo ang inyong Diyos, ito ang gawin natin. At kapag nakita natin ang kwento ni Prophet Elijah, ay punong-puno ang pagpapahayag, isa lamang ang totoong Diyos, the God of Israel, at siya si Yahweh. Wala tayong dapat maihambing sa ating Panginoon. At ang dahilan kung bakit tayo sasamba sa Kanya, sapagkat siya ang lumalang sa atin at tayo, hindi natin kayang lalangin ang ating sarili. At tayo ay Kanya. Kuminsan, kung bakit hindi makilala ng tao ang kanyang sarili, ay sa kadahilan ng hindi niya kilala ang Diyos. Para makilala natin kung sino tayo, unang-una, napakahalaga na makilala natin ang Diyos. Kaya siguro, kung bakit ikot ang buhay natin, ay dahil wala tayong panahon sa pagkakilala kung sino ang ating Diyos. Tingnan nyo, kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin. Well, kung ito ay nasa context ng mga Israelita, at hindi yung context ng from Genesis ng lahat ng tao, yan ay maaari ding totoo sapagkat ang bayang Israel ay lalang ng Diyos. Nagsimula ito kay Abraham at pagkatapos ay sumunod-sunod na ang mga salinlahi
at ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Egypt na napakarami. Kaya nga't nang sinasabi rito, siya ang lumalang sa atin, tayo ay Kanya, tayo'y Kanyang bayan, at mga tupa ng Kanyang pastulan. We are the Lord's people. Ang pagsasalarawan, tayo ay kawan ng Diyos. At sa matandang tipan, alam naman natin ng Israel ay tinawag na mga tupa ng Panginoon at sila ay mga hinirang ng Diyos. Ito ang magbibigay ng motibasyon sa atin at itong nagbigay ng motibasyon sa mga Israelita. Totoo nga na tayo ay pag-aari ng Diyos. Totoo nga na hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako sa atin dahil ibinalik tayo sa Jerusalem. At itong matinding argumento o pagpapahayag ng may akda na ito kung bakit marapat lamang na tayo ay sumamba sa Diyos. At ngayon dito sa sumunod na talata, sa verse 4, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Alam na alam natin na ito ay Old Testament or Old Covenant worship. Dahil ito ay mayroong entrance, ito ay mayroong bulwagan o yung sa English pag nabasa natin dito ay courtyard. Alam niyo, ito yung kung sa bahay, malaki ang bahay mo, ito yung receiving room ng inyong mga guest, ng inyong mga bisita. Pero kung alam natin ang larawan, meron pa rin tayong larawan sa ating isipan kung anong itsura ng pagsamba sa Diyos sa Old Testament sa una nung wala pa sa Jerusalem ay nandoon yung tolda at mayroong bakod. Ito ay gawa rin sa tela. Ngayon nung pagdating sa Jerusalem nung itinayo ito ni Haring Solomon, ito ay gawa na sa bato at mayroon na itong mga pader na gawa rin sa bato at mayroong entrance ng gate at mayroong courtyard. Hindi nakakapasok ang mga tao doon sa tinatawag nating holy place at saka yung most holy place dahil ang mga pari lamang ang maaring makapasok dito. Pero mapapansin natin na ito ay panawagan. Ngayon, hindi na lamang sa mga Israelita, kundi ito ay panawagan sa lahat ng tao na nasa mundo. Pag binabasa natin ang turo ng Panginoong Jesucristo, kung paano niya turuan ang kanyang mga disciples, unang-una yung 12 apostol, ito ay nasa Mateo Kapitulo 10. Naitanong ba niyo sa sarili niyo kung bakit ang sinabi ni Jesus sa pag-utos niya dito sa 12 apostol, huwag kayong pumunta sa mga hentil. Pumunta kayo sa bayan ng Jerusalem. Ang ibig bang sabihin nito ay merong siyang special na kalinga sa mga Israel kaysa sa mga hentil. Kumbaga, second class ang mga Gentile at ang mga Israelita ay naroon sa upper class. Kung ganito pa rin ang ating pagkaintindi, kaya nga't sinabi kong, pag tayo nagbasa ng Biblia, basahin natin ito kung papaano tumatakbo ang pagpapahayag at pagtuturo ng Diyos sa kasaysayan ng sangkatauhan. Naipangaral ko na ito. Ang mga hentil na maliligtas ay naipahayag na bago pa itinatag ang mundo. Na nandun na ang propesiya at pangako na ang mga hentil ay maliligtas. Ngunit, ang gusto kong tignan natin dito ay yung pagbabawal ng Panginoong Jesucristo sa kaniyang mga alagad na huwag pumunta ng hentil ay ito ang kanilang pangunahin na missionary work. At pag tinignan ninyo ang geographical location, kaya nga sinabi ni Jesus, huwag na kayo magdala ng damit, huwag kayo magdala ng pera, huwag kayo magdala ng extra clothing, o kaya extra shoes. Bakit? Dahil ang kanilang geographical area na pupuntahan ay karatig lugar lang nila. Doon lamang sa mga kababayan nilang mga Israelita.
At kasama sa plano ng Panginoon ang hentil dahil pagkatapos ay sinabi na niyang, at kayo ay uusigin. Kayo ay haharap sa mga governors, sa mga hari ng mga hentil. At doon, maghanda na kayo at magdala na kayo ng inyong mga baon. Kaya pagdating sa missionary task ay hindi sinasabing huwag kayong magdala. Kundi pag nakita natin ang konteksto doon, ay kung bakit sila inutusan ng huwag magdala ay dahil ang kanilang pupuntahan ay malapit lamang sa kanilang lugar. And yet, ang gusto kong makita rito, ang gospel preaching, ang evangelism, ang missionary work ay sa buong mundo. Hudyo at hentil. At muli, naroon na naman ang pagpapasalamat sa verse 4. At ang pagpapasalamat ay pagpapahayag. Meron kang ipinapahayag. Hindi lamang kuminsan, pag nababanggit o nababasa nating magpasalamat kayo sa Panginoon, ang nasa isipan natin ay ganito lamang, salamat Panginoon, salamat Panginoon, salamat Panginoon. Wala ka na ba ibang sasabihin? Yun ang sabi, magpasalamat eh. Kaya, salamat Panginoon. Pero actually, ang pagpapasalamat sa Panginoon is your confession, is your profession, yung iyong pagpapahayag kung sino ang Panginoon. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang pangalan niya. Sa pangalan pa lamang ng Diyos ay napakarami na nating matututunan kung sino siya. Ang katulad nito na kabanata ay awit 95. At dito sa may talatang 6 ng awit 95 ay meron tayo makikitang, o parito kayo, tayo sumamba at yumukod. Sa awit 100, wala tayo makikitang kneel down or bow down. Ngunit ang buod ng samba ay hindi literal na pagluhod. Oo, tayo ay lumuluhod. Pero ang turo kung bakit lumuluhod, this is a bodily submission. Ito ay pagpapakita ng ating pagpapasakop sa ating Panginoon. Kaya mapapansin natin ang worship dito na tinuturo sa atin, it involves bodily submission as well as uninhibited enthusiasm. May pagpapakumbaba at may kagalakan. At kung kaya't ganito, ang makikita nating saloobin at gawain ng mga nakakakilala sa Panginoon. At sa huling talata na makita natin, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salin lahi. At dito matatapos kung bakit tayo ay sasamba sa Kanya. Because the Lord is good. Sapagkat siya'y mabuti. At nabanggit dito na siya ay tapat. Sa pamagat ng aking sermon, the steadfast love of the Lord. Bakit siya ay ating sinasamba? Hindi pinipilit, kundi ito ay nanggagaling sa ating mga puso. Mga kapatid, ito ay Old Testament people. Gusto ko lang balikan yung Old Covenant. Ito ay Old Testament people. Sila ay nasa ilalim ng matandang tipan. Ang isang bagay na makikita natin sa matandang tipan ay kinakailangan silang sumunod sa Diyos. At kapag hindi sila sumunod, ay may karampatang parusa. Ang kadalasang, do this and you will live. Gawin nyo ito at kayo mabubuhay. Basahin natin ang Deuteronomio. Mayroong blessings, mayroong cursings. May pagpapala at mayroong sumpa.
pagpapala kapag sumunod, sumpa kapag hindi sumunod. And yet, naranasan nila, naliwanagan sila, na oo nga, kapag tayo sumusunod, nararanasan natin ang magandang buhay, at nagtatagumpay tayo, at nakuha natin ang Kanaan, ang Promised Land. Nung tayo sumuway, nilusob tayo ng dayuhan at winasak ang ating bayan. Ngunit sila'y binalik ng Panginoon sa Jerusalem. At dito nila sinasabi, tapat ang Panginoon. Mabuti ang Panginoon. Sapagkat kahit sila'y pinarusahan sa kanilang katigasan ng ulot pagsuway, pero dahil nangako ang Panginoon na sila'y ibabalik, sila'y binalik sa Jerusalem. Hindi ito dahil sa kanilang mabubuting gawa, kundi ito ay dahil sa pangako ng Panginoon. Tayo ay nasa New Covenant. Tayo ay nasa bagong tipan. Anong pinagkaiba ng matandang tipan sa bagong tipan? Katunayan, si Jeremiah sa Kapitulo 31, siya ay nagpropesiya at kanyang ibinigay ang patikim ng bagong tipan. Bakit natin sinabing bagong tipan ito? At tignan natin, Jeremias 31:31, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan. Hindi ito dating tipan, ito ay panibagong tipan. At ang kanyang panibagong tipan na ito, ang sabi niya, hindi katulad sa verse 32 ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, ang aking tipan na kanilang sinira, yun yung matandang tipan. Lumang tipan. Bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit, verse 33, ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na yon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. At hindi na tuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakamahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Ang kasalanan ng mga nasa matandang tipan ay binigyan ng Diyos ng parusa. Kaya't napakarami na sila ay nakitaan ng kinain ng lupa, tinuklaw ng makamandag na ahas. Ngunit pagdating dito sa bagong tipan, napansin ba ninyo na tayo ay patatawarin ng Diyos at hindi na niya aalalahanin pa ang ating mga kasalanan? Mga kapatid, yung damdamin ng mga Old Testament Israelites, kahit na ang kanilang pamamaraan ng pagsamba, isipin nyo, magdadala ng hayop, kakatayin, dadalhin ng pare, at dadalhin ng high priest doon sa Holy of Holies, na ang high priest lamang ang makakapasok dito, minsan beses isang taon. Yung tinatawag na the Day of Atonement. Ang dala-dala nila ay hayop. At alam naman nila
na itong hayop na ito ay hindi makapagpapatawad sa kanilang kasalanan. Ang dugo ng hayop ay hindi makakapagpatawad sa kanilang mga kasalanan. And yet, nagagawa nilang sumamba na may kagalakan. Ang tawag dito ay yung anino ng matandang tipan at ang hinihintay nila ay ang kaganapan na si Jesucristo. Ang tanong ko ay ito. Pag binabasa natin ang Old Testament, especially ang Book of Psalms, sino mas magalak? Sino mas magalak sumamba? Hindi ba't dapat tayo? Alam niyo bakit? Dahil sila, inihintay pa lamang nila ang parating na Mesiyas na magliligtas sa kanila. Bagamat hindi pa dumarating yung kaganapan, naroon yung kanilang kagalakan. Ngunit tayo, si Jesucristo ay namatay, nabuhay na muli, nasa langit at ngayon namamagitan sa atin, hindi ba't mas higit na dapat ng kagalakan natin ay nasa ating kapanahunan ngayon? Di ba't dapat yung Psalm 100 na tinuturuan tayo ng pagsamba ay mas higit na tayo ay makitaan ito? Isang bagay ang maalala ko kapag tayo ay sumasamba sa Diyos. Sinabi ko nga't nandun yung ating pagpapasakop. Pagpapasakop na tanggapin ang nangyayari sa ating buhay. Halimbawa, kung hindi maganda ang ating buhay, mabigat ang ating buhay, ang paliwanag natin yun, yan ang providensya ng Diyos. Yan ang niloob ng Diyos. Kung tayo ay nasa bingit ng kamatayan, at tila nakikita natin na wala nang kawala, na tayo ay talaga mamamatay, sa ngayon, matawag natin, yan ang providensya ng Diyos. Yan ang niloob ng Diyos sa atin sa mga sandaling yaon. Anong gagawin natin? Tayo ay magmamaktol? Tayo ay maninisi? Tayo ay magsasabing, ba't mo ko pinabayaan, Diyos? O gayahin natin katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, the joy of the Lord is my strength. Alam niyo na sinabi ni Apostol Pablo ito sa mga taga-Pilipos, si Pablo ay nakakulong. Si Pablo ay naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan. Nabigyan na siya ng death sentence. So, hinihintay na lamang niyang siya ay pugutan ng ulo o bigyan ng capital punishment. And yet, sinabi ni Apostol Pablo, ang galak sa Panginoon ang aking kalakasan. Ito ang ibig sabihin na tayo ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At ito rin ang ibig sabihin, maging nasa panambahan o maging nasa labas, ang buhay natin ay buhay na may kagalakan. May bugnuting Kristiyano, marami. Pero bakit sila bugnutin? Dahil hindi ba nila kilala ang Panginoon? At kung kilala natin ang Diyos, ay maisisigaw din natin at maipapahayag natin na siya ay mabuti. At siya ay maaring pagkatiwalaan. Dahil kapag nangako ang Diyos, ito'y mangyayari. Ilan sa atin dito ang mga magulang, at ito alam nyo to, dumarating ba kayo ng minsan sa punto ng buhay nyo pag kayo'y nasa bahay at nando kayo sa isang sulok, kahit di kayo nagsasalita at kahit hindi nagsasalita ang inyong mga anak, alam nyo kapag sila ay masaya at alam nyo kapag sila ay may problema. At may damdamin na tayo ay naapektuhan kapag nakita natin ang ating mga anak ay lagi nakaganon sa bahay. Minsan ay nang sumabay sa ating sama-samang pagkain, diretso sa kwarto. Hindi lang yun, nakalock pa. Wala nang communication. Kahit di sila nagsasalita, mabigat sa puso
ng magulang na ang kanilang mga anak ay malungkot? Dumating ba sa inyong mga isipan, mga magulang, sabihin nyo, kahit pala ang dami ko nang binigay na regalo sa kanila, kahit kung tutuusin, kung iahambing natin ang buhay natin sa buhay ng mga hindi gaano pinagpalad sa larangan ng material, ba't malungkot pa rin kayo? Pero ang totoo, dahil kapag nakikita ng magulang ang kanilang mga anak na malungkot, apektado sila. At nakita nyo, kapag nakikita ng mga magulang ang kanilang mga anak ay laging masaya, kahit wala siguro siya maibigay sa kanyang mga anak, para bang ito na yung araw ko, okay na yung araw ko. Sapat na, kontento na ako na makita ang aking mga anak na masaya. Kahit siguro 2 beses lang kami kumain sa araw, masaya sila, ako'y masaya. Bagamat hindi ko ninanais na ihalintulad ang mga magulang sa Diyos dahil ang Diyos ay ganap. Ngunit masdan nyo ito. Hindi ba't nais ng Diyos na tayo na kanyang mga anak ay masaya, magalak? Hindi yung pagtapos ng araw ay naroon ang iyong kalungkutan. At dinadala ka ng iyong kalungkutan pababa ng pababa. Tingnan niyo si Pablo. Papatayin na. Ngunit sinabi niya, the joy of the Lord is my strength. Ano man ang ating kalagayan, hindi tayo iiwanan ng Diyos. At kung ilalagay natin sa ating isipan that the Lord is good, marapat lamang na kahit anong aking tinatayuan ngayon ay naroong makitaan ako ng kagalakan. Kagalakan sa pagsamba sa Diyos, sa panambahang ito. Kagalakan na kahit na nasa trabaho o nasa labas, ay kitang-kita ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa mga anak na may galit sa kanilang mga tatay at nanay, just imagine, ang saya-saya niya sa classroom, ang saya-saya niya sa trabaho, ang saya-saya niya pag namamasyal sa mall, pagpasok sa bahay, diba? Dahil galit siya sa tatay niya, galit siya sa nanay niya, galit siya sa kapatid niya, o galit siya sa kasama niya sa bahay. Hindi ito ang sinasabing samba sa Diyos. Samba sa panambahang may kagalakan, paglilingkod sa Diyos kahit sa araw-araw. Ano man ang ating gawin, do it for the glory of God. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa narinig po naming pangangaral na ito. Muling pagpapaalala sa amin ng pagsamba namin sa inyo na hindi lamang nakasalalay sa araw ng Panginoon, kundi ito ay nakasalalay din at nakikita maging sa bawat araw. Naroon ang malaking kagalakan kapag kami nakakasama-sama sa munting panambahang ito. Ngunit makita rin po ang kagalakan sa aming buhay, sa aming mga gawain, sa labas, sa trabaho, sa paaralan, sa tahanan. Sapagkat sapat na makita namin ang inyong kabutihan sa buhay namin, na dapat kami ay nasa ilalim ng inyong puot. Ngunit kami po inyong kinahabagan at biniyayaan ng kaligtasan. Sa tuwing nagagalit kami, sa tuwing kami ay tutungo sa mga taong kinaiinisan namin, sa tuwing
Nadadala kami ng napakaraming problema sa aming buhay. Sa tuwing tinatawag kami na magluksa ng sobra-sobra dahil sa mga problema namin. O Diyos, kami mapalalahanan ng pagkakilala namin sa inyo. Na kayo'y Diyos na mabuti. Nang inyong pag-ibig ay hindi nagmamaliw sa inyong mga tupa. At palagi kaming mapalalahanan kung bakit napakalaga na lumalago ang aming kaalaman sa inyo. Na kayo po ang aming manlilikha at kami inyong nilikha lamang. Kayo ang aming pastol at kami ang inyong mga tupa. Kung kaya't matuto kaming magpasakop sa inyo sa bawat sandali ng aming buhay. At anuman ang nangyayari sa amin, dahil kayo po ay Diyos na maaasahan. At dahil kayo ang Elohim, ang Diyos na walang kapantay na iba, at dahil kayo si Yahweh, na matapat sa inyong pangakotipan, ano pa o sino pa ang aming katatakutan? O ano pa o sino pa ang magiging dahilan ng aming pagkalungkot at pagkalugmok? Turuan niyo kaming patuloy na ang buhay namin sa mundong ito ay makitaan ng galak ng Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.